Sa opisina, kilalang kilala si Paolo. Kapag kaharap mo siya, parang siya na ang pinakamabait na tao sa mundo. Laging may suot ng ngiting hindi mo alam kung totoo. Mahina ang boses, maingat ang mga salita, at laging may kasamang papuri ang bawat pangungusap. Ang galing mo talaga. Walang makakagawa niyan kundi ikaw, sabi niya, habang iba ang iniisip sa likod ng ngiti. Pero kapag nakatalikod na ang kausap niya, ibang tono ang lumalabas. Hindi naman talaga siya magaling, bulong niya minsan sa pantry. Swerte lang, hindi siya pala sigaw, hindi rin halatang naninira. Ang estilo niya ay plastik na kabaitan, magagandang salita at ngiti pag nakaharap, pero may laso ng mga salita pag nakatalikod. Habang ang iba ay nagtatrabaho ng tahimik, si Paolo ay dahan-dahang umaangat. Laging nasa gitna ng balita, laging may alam, laging may opinyon tungkol sa pagkakamali ng iba, at may isang taong matagal nang nakapapansin sa kanya. Si Mang Jose, ang matandang tigalinis ng opisina. Tahimik lang ito sa sulok, nagtutulak ng mop, naglilinis ng kalat na hindi kanya. Pero ang mga mata niya, matalas. Isang gabi, nadatnan niya si Paolo na mag-isa sa pantry, nakangiti habang may ka-text. Napailing ang matanda. Anak, mahina niyang sabi, delikado ang dila na dalawa ang direksyon. Ngumiti lang si Paolo. Sanay na siyang hindi sineseryoso ang mga ganitong salita. Kinabukasan, maagang pumasok si Paolo. Tahimik pa ang opisina at kakaunti pa lang ang tao. Sa pantry, nadatnan niya si Mang Jose na dahan-dahang naghahalo ng mainit na inumin sa isang lumang tasa. Maaga ka ngayon, sabi ng matanda nang hindi tumitingin. Maraming kailangang asikasuhin, sagot ni Paolo, sabay silip sa cellphone. May iniabot sa kanyang tasa si Mang Jose. Inom ka muna, pampagaan ng pakiramdam. Napangiti si Paolo. Libre ba to, tay? Mas mahal pa sa kape, sagot ng matanda. Pero hindi pera ang bayad. Natawa si Paolo. Ininom niya. Hindi niya maipaliwanag ang lasa. Hindi matamis, hindi mapait. Pero may init itong kumalat sa dibdib niya. Parang may dahan-dahang gumising sa loob. Anong meron dito? Tanong niya. Pampalinaw ng loob, sabi ni Mang Jose. Para marinig mo ang mga bagay na matagal mo nang hindi pinapakinggan. Hindi na pinansin ni Paolo ang ibig sabihin noon. Sanay siyang hindi iniintindi ang malalalim na salita. Ibinalik niya ang tasa at naglakad palabas ng pantry. Sa likod niya, tahimik na nagsalita ang matanda. Halos pabulong lang. Sana handa ka sa maririnig mo, iho. Kinabukasan, may meeting agad sa opisina. Nasa mahabang mesa ang buong team, kasama ang boss. Katabi ni Paolo si Arnel, na nakangiti at walang kaalam-alam. May gusto bang mag-lead ng bagong project? Tanong ng boss. Mabilis na nagsalita si Paolo. Sir, kaya po yan ni Arnel. Magaling naman po siya. Ngunit bago pa niya mabawi ang hininga, may sumunod na mga salita na hindi niya planong sabihin. Pero sa totoo lang, hindi ko siya gaanong pinagkakatiwalaan. Parang tumigil ang oras. Napalingon si Arnel. Ha? Namula si Paolo. Joke lang. Pero nagsalita ulit ang bibig niya. Madalas siyang malate at ako ang sumasalo ng trabaho niya. Tahimik ang buong kwarto. Hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Ramdam niyang gumagalaw ang labi niya na parang may sariling isip. Pinilit niyang tumahimik. Pero huli na. Pagkatapos ng meeting, walang kumibo sa kanya. Si Arnel, hindi na siya tinapik sa balikat tulad ng dati. Doon nagsimula ang kaba ni Paolo. Sa unang pagkakataon, natakot siya hindi sa sasabihin ng iba, kundi sa mismong lalabas sa sarili niyang bibig. Akala ni Paolo ay isang beses lang nangyari ang nangyari sa meeting. Nagkamali lang, nadulas lang ang dila. Pero habang tumatagal ang araw, napansin niyang hindi iyon aksidente. Sa pantry, may lumapit sa kanyang katrabaho na si Mira. Okay ka lang? Parang tahimik ka, tanong nito. Ngumiti si Paolo. Oo naman, pagod lang siguro.
Pero biglang nagsalita ang bibig niya. Sa totoo lang, naiirita ako kapag kasama kita sa project. Nanlaki ang mata ni Mira. Grabe ka naman. Napahawak si Paolo sa labi niya. Ramdam niyang hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Parang may nagtutulak sa loob niya na ilabas ang mga salitang dati ay itinatago lang niya. Sa hapon, may nagtanong sa kanya ng opinyon tungkol sa boss. Dati, plastic ang sagot niya. Ngayon, kusa siyang nagsalita. Mabait siya sa harap, pero hindi marunong umako ng pagkakamali. Napatakip siya ng bibig, pero huli na. Doon niya naunawaan ang nakakatakot na katotohanan. Hindi na siya marunong magsinungaling at magpanggap. At bawat katotohanang lumalabas, may isang tulay na nasisira. Ilang araw lang ang lumipas, ramdam na ramdam ni Paolo ang pagbabago. Dati, may kumakaway sa kanya tuwing umaga. May nagyayaya magkape. May nagtatanong ng opinyon niya. Ngayon, tahimik na ang mesa sa paligid niya. Kapag papasok siya sa pantry, biglang may dahilan ng iba para lumabas. Sa lunch break, wala nang bakanting upuan sa mga dati niyang kasama. Hindi dahil galit sila, kundi dahil nasaktan sila. Lahat ng sinabi niyang patago nun. Mga reklamo, paninira, panghuhusga, narinig na nila mismo mula sa bibig niya. Isang hapon, sinubukan niyang umupo sa tabi ni Arnel. Pre, simulan niya. Pero kusa na namang nagsalita ang bibig niya. Naiinggit ako sa iyo dati, kaya kita siniraan. Tumayo si Arnel nang hindi nagsasalita at lumipat ng upuan. Doon tuluyang bumagsak ang pakiramdam ni Paolo. Hindi siya pinalayas. Hindi siya pinagalitan. Mas masakit ang nangyari. Iniwasan siya. Iniwan siya. Pinili ng mga tao ang kapayapaan kaysa sa pakikisama sa taong hindi nila mapagkatiwalaan. At sa wakas, naunawaan ni Paolo ang tunay na bigat ng mga salitang dati ay laro lang para sa kanya. Hindi na nakayanan ni Paolo ang bigat ng mga araw na lumilipas na mag-isa siya. Wala nang kumakausap sa kanya. Wala nang nagtitiwala. Kahit simpleng ngiti mula sa iba ay bihira na. Isang hapon, hinanap niya si Mang Jose. Tay, mahina niyang tawag. Lumingon ang matanda. Oh, iho. Anong ginawa mo sa akin? Halos pabulong. Pero puno ng pagod ang boses ni Paolo. Hindi ko mapigilan ang bibig ko. Umiling si Mang Jose. Wala akong dinagdag sa'yo. Tinanggal ko lang ang takip. Pero nasisira ang buhay ko. Nasisira ang buhay mo? O ang pagpapanggap mo? Mahinahong sagot ng matanda. Natahimik si Paolo. Paano babalik sa dati? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Mang Jose ng diretso. Gusto mo bang bumalik sa dati? O gusto mong matutong maging totoo? Napayuko si Paolo. Sa unang pagkakataon, wala siyang maipagsinungaling kahit sa sarili niya. Doon niya naunawaan na hindi pala sumpa ang nangyari. Isa itong pagkakataon. Isang pagkakataong harapin kung sino talaga siya kapag wala nang maitatago. Hindi agad nawala ang kakaibang nangyayari kay Paolo. Sa mga sumunod na araw, may mga salitang kusa pa ring lumalabas. Pero ngayon, iba na ang ginagawa niya bago magsalita. Humihinto siya. Humihinga ng malalim. Unti-unti, napansin niyang nagbabago ang laman ng isip niya. Kung dati, ay reklamo at negatibong mga salita ang unang pumapasok. Ngayon ay pag-amin at pag-unawa ang sinusubukan niyang isipin. Isang umaga, nilapitan niya si Mira. Nasaktan kita dati. Nagsalita ako ng masama tungkol sa'yo. Pasensya na. Masakit pa rin ang tingin ni Mira. Pero tumango ito. Ganon din ang ginawa niya sa iba. Hindi lahat tumanggap. Hindi lahat naniwala agad. Pero hindi na siya nagtago. Habang tumatagal, nabawasan ang mga salitang bigla na lang lumalabas. Parang natututo na ulit ang bibig niyang sumunod sa isip. Isang araw napadaan siya kay Mang Jose. Mas tahimik ka na, sabi ng matanda. Ngumiti si Paolo. Hindi na kasi dalawa ang mukha ko kapag nagsasalita. Sa wakas, iisa na lang ang mukha niya. At iisa na lang ang laman ng kanyang mga salita. Ang pagiging plastic ay parang pagsusuot ng maskara araw-araw. Maaaring mapaniwala mo ang iba sa simula,
Ngunit darating ang panahon na ang tunay mong mukha ang lalabas. At kapag nangyari iyon, ang unang mawawala ay tiwala. Ang tiwala ay hindi nakukuha sa matatamis na salita sa harap, kundi sa malinis na puso, kahit walang nakatingin. Dahil sa huli, mas mabuti ng tahimik pero totoo kaysa maingay pero peke. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.